naman yan? Bago pa lang to eh. Wala na, sira. Ano nga ba yung expect ko dati? Kasi sabi dun sa may na-indicate doon ay 1,950 watts na kung saan 3 layer na magnet. So sabi ko, naging kampante ako sa part na yun. Nakita niya yun, nangingitim. So indication na sumasayad siya sa magnet. Ang kagandahan naman nito, salamat pa rin sa Panginoon kasi hindi natamaan yung coil o kaya hindi nasugat o kaya hindi na nagasgas. Alam niyo po ba kung bakit sumayad to? Ba naman yan? Bago pa lang to eh. Wala na, sira. Binaklas ko siya dahil sayad. Alam yan ang karamihan kapag sayad, alam mo na hindi mo pwedeng gamitin. Baka mamaya ma-damage pa yung amplifier mo, kaya naman matuluyang masunog yung speaker mo. So wala pa isang taon, sira na to. Nakakalungkot, di ba? Kahit na nagamit na natin sa mga events to, hindi ko pa rin sulit kasi mataas pa rin yung presyo. Magandang umaga. So, nakita niyo yan? Medyo masakit para sa akin dahil hindi naman tayo o kaya wala naman tayong enough na budget para dun sa matataas at saka maraming mga pambili ng speaker. Sabihin na natin ganun. So, nakakalungkot dahil sabi ko nga, isang taon pa lang. Wala pa isang taon pala, wala pa isang taon. Last year lang to. Hindi ako nagkakamali, Mayo o kaya hindi, July parang gano'n. Binili ko. So, ano nga ba yung expect ko dito? Kung nasasabihin yung brand, no? So, ang in-expect ko kasi dito sa speaker na to kasi yung presyo niya, tuloy binili ko siya ng 11,000. Sarado na natin 11,000. Pero syempre, kung bibili kang dalawa, 20,000. Medyo mabigat yun sa bulsa. Sa atin naman, ang gusto ko lang naman doon, kumbaga may magamit lang tayo. Kasi rush yun nung binili ko to. Hindi ako bumili sa Maynila o kaya di ako nag-inquire kasi biglaan nasiraan ako ng speaker noon. So, ano nga ba yung expect ko dati? Kasi sabi doon sa may na-indicate doon ay 1,950 watts na kung saan 3 layer na magnet. So sabi ko, naging kampante ako sa part na yun. Then ginamit ko siya nung kailan lang to, nung ginamit ko. Ngayon, biglang sumayad, biglang nasira. Yung sira, gumagana naman siya, pero yung sayad nandun. Nakita niya yun, nangingitim. So indication na sumasayad siya sa magnet. So ngayon, sabi ko, I-decided na wag ko na ituloy na gamitin kasi pangit ang tunog. Tumatama yung coil niya dun sa magnet niya. So may extra noise, hindi siya maganda. Ang kagandahan naman nito, salamat pa rin sa Panginoon kasi hindi natamaan yung coil o kaya hindi nasugat o kaya hindi na nagasgas. So kumbaga nangitim lang talaga kasi sumayad lang siya, kumbaga yung pinaka top coat lang nung coil yung bumigay. So yung expectation ko dito, syempre sa 1,900 watts, in and out na yung kanyang coil. Pero ang nangyari, hindi pa rin. Tapos ang expect ko pa, yung spider niya, maganda. Alam niyo po ba kung bakit sumayad to? Etong spider niya, itong coating dito, yun yung bumigay. Kung ano yung pintura na nakakapit dito sa may plastic na to, hindi ko alam, parang pintura pero kulay itim. Yung pandikit niya to. Kaso nga lang, parang may part pa rin siya na bumigay na kumbaga walang kapit. So yun yung isang naging reason niya. So eventually dito sa may part na to, ayan manipis napakanipis dyan sa part na yan. So yun yung bumigay na kung saan yung spider niya umangat. So hindi ko yun napansin kanina, ang ginawa ko muna, binaklas ko muna. Then nung napagtanto ko na ito pala yung tama. So dapat dinikit ko na lang Pero wala tayong magagawa. Kinalas ko na lang siya. Kagandahan naman nito, inunti-unti ko siyang kinalas. So ang magiging solusyon na ito, lalagyan ko ng top coat, no? So ngayon, sabi ko nga sa isang vlog natin, sa page natin, magpapalit na ako ng speaker. Magpapalit na talaga ako ng brand ng speaker. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil may lumapit sa atin at may nag-reach out sa atin na kung gusto ko daw i-try
First ever dito sa Pilipinas na ipapalabas natin yung brand na yun. So abangan nyo po yan. Hopefully, maganda yung magiging reviews natin doon at sana pumatok sa masa. Mura yung halaga, naka-fiber na siya, yung kanyang cone, naka-fiber na yung dust cap. So ang check ko na lang doon yung spider niya, yung kanyang coil, in and out. So, ibig sabihin, maganda kasi ang minimum power niya 1,500, max power niya is 3,000 max power. So napakataas nun. Abangan nyo na lang, papalabas ko yan sa market. At sa ngayon, ayusin ko muna to. Meron tayong 12 inches, 15 inches at saka 18 inches. So yun ang abangan ninyo at share ko sa inyo kung ano yung kagandahan ng bago nating mga speakers. Bagong brand na ipapakilala ko sa inyo. Hindi pa lumabas sa market yan, kahit ni isa wala pa. May na-fabricate niyan 10-12, 10-15, 10-18 para yun yung ipapakilala ko sa inyo. Kung sakali po na may magkagusto doon, siguro bibigyan ko muna kayo ng magandang reviews and then magpapafabricate na tayo ng marami para may bigay ko sa inyo sa murang halaga. Okay? For now, ayusin muna natin to. Ang solusyon ko dito, top coat. And then, ididikit natin ulit pero tanggalin ko tong dust cap na to kasi meron tayong gagawin. So ipapakita ko na lang yan mamaya. So ngayon, tatapkotan ko muna. Okay, so nakalas ko na. Ngayon ang gagawin ko na lang, lilinisan ko to. Number 1 yan, tatanggalin nyo to kasi possible hindi didikit yung cone mo dito. Ayan, pinipare ko na rin yung pandikit ko sa ating spider. Ayan siya. Epoxy clear. So marami mga ganito, all purpose meron. Ayan, natanggal ko na rin tong dust cap. Ayan, dinaandahan ko talaga yan. Ayan, malinis, maayos. So ito yung isang reason niya kung bakit na disalign. Ayan siya. Ayan. Kung napansin niyo, hindi siya tumama dito sa may spider. So, ito yung pinanggalingan niya at ito yung bumigay kung bakit nga ba na disalign. So, ito kumapit tong mga to. Ayan. Dinahandaan ko talaga tinanggal yan. Kaya nung pagdating ko dito, naku, ampaw. So, sabi ko, hindi talaga siya tumama. Tama nga yung hinala ko, hindi siya tumama. So, yan. Sa likod na ito, yun. Kasi ang nangyayari niyan, yung puwersa niya, kumbaga na-unbalance na. So, ngayon, ang gagawin natin, syempre, babalansin natin. Itong gagamitin ko pandikit. Okay? So, ayan. Linisan muna natin, no? Ayan, ihinang natin to. Ayan, so dapat yan nakatapat pa rin dyan. Ayan, tuyo na yung ilalim pero kailangan natin patuyuin hanggang mamaya. Ganon din naman dito sa may cone nya. So nakapress yan hanggang mamaya, no? So patagalin natin ng 1 oras. Then testing na natin kung okay. Ay hindi pala, yung dust cap pa pala. Itong pabigat natin, tanggalin na natin. So parang walang nangyari. Tigas na, oh. So, try natin tanggalin yung kanyang spacer. Tapos bago ko ilagay itong dust cap. Ayun, no. So, walang sayad dyan. Bumalik na sa dati. Ayos. So, nahinang ko na rin to. Ayan. So, linisan ko lang to. Then, takpan na natin. Tapos, testing na natin. Ayan, naka-ready na yung class D natin na amp. Binibenta ko rin to, no? So, magkakaroon lang tayo ng review na ito, then bebenta ko na.